Nagsalita na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring pag-slash budget cut sa Department of Education. Binawasan kasi po ng ating mga congressmen, ng BICAM, pati ng Senado, yung DepEd na ikinalungkot mga kababayan ni Secretary Ed Angara. Nadamay kasi sa kabulastugan ni Sara. Nung DepEd Secretary pa. Nadamay. Ngayon, nag-react na rin po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. That is against government policy. Pero sabi ni Angara, ni Sani Angara, nakausap na niya yung ating Pangulong Bongbong at sabi niya, gagawa ng paraan ng ating Pangulo para maibalik yung ibinawas na amount mga kababayan. Kasi para daw yon sa computerization. Kasi yung mga sinupply na computer po, nung previous secretary, para ding chichirya. Napiatos din po. Yun ang nangyari. O ngayon, si Amy Marcos may press release, may statement din na pinalabas tungkol sa naging desisyon ng BICAM. Galit din siya. Amy denounces lack of transparency in 2025 BICAM budget deliberations. Galit din si Super Ate mga kababayan. Wala niya gayong transparency at inadequate din yung mga documentation sa inyo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin yung ating kwento. Dito natin mga kababayan makikita na yung Congress, hindi man po sila rubber stamp ng ating Pangulong Bongbong. Kaya yung mga akusasyon ng kampo ng Duterte, nasunod-sunuran ng Congress sa Palasyo Malacanang, walang katotohanan po. May independence po ang Congress. Nakita ninyo yung issue sa impeachment? Ang text ng ating Pangulo is just a suggestion. Si Super Ate nga, ang gustong mangyari, diktahan ng ating Pangulo, utusan. Hindi man pwedeng utusan yung Congress, pati yung Senate, baka pati siya, lalo siyang magalit na yung separate branch ng ating gobyerno o utusan ng ating Pangulo. Separate po siya. Nirerespeto ng ating Pangulo ang independence. Kaya dito sa issue ng budget mga kababayan, pakiusap lang yung ating Pangulo. Kakausapin niya siguro. Kasi this is against government policy. Just like yung sa impeachment, ayaw niya. Kaya at least pinaalam niya sa mga congressmen. Pero hindi nangangahulugan magdidikta yung ating Pangulo. Kaya yung impeachment kay Sara po tuloy. O di ba? Pero hindi yun ang ating topic. Mga kababayan, dito tayo sa
sinabi ng ating Pangulo. Yan po, Marcos says 10 billion DepEd budget slash against government policies niya. Nakausap ng mainstream kahapon po sa sa Kalayaan Hall, Palasyo Malacanang. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, yun ang niyang pag-islas ng 10 billion budget na ikinalungkot din siyempre ni DepEd Secretary Sani Angara. Kasi yung rason ng Congress kasi, yung dating problema ng DepEd nang hinawakan ni Sara, patong-patong na problema po yung iniwan ni Sara, nadamay pati si Sani Angara. Hindi kasi inayos po yung pagpatakbo ng DepEd. Araw zero achievement po si Sara. At maalala mo kay Sara lang, yung tambaluslos at saka ngayon yung pagbabanta sa ating Pangulo. Doon maalala si Sara po, yung masasama niyang ugali. Kasabi ng ating Pangulo, it contradicts niya his administration policies. At he vowed to find a way to restore the funding. Siyempre, kakausapin niya yung mga congressmen na maibalik mga kababayan ito. The President, however, fell short of saying that he would veto the item. So, the recently concluded bicameral conference committee slashed the DepEd's computerization budget from 12 billion pesos, tinira na lang po ng 2 billion. Kaya sabi ng ating Pangulo, we're working on it, anya, to make sure that we will restore it. I do not want to line item veto anything because that's just gets in the way, sabi po niya. So, we are still talking about it, anya, and trying to find a way. Madaling sabi, hanapan ng remedyo ng ating Pangulong Bongbong. I do not want to have that discussion here, anya. We'll have that discussion with the BICAMs, essentially, and the leaders of both houses. O ngayon, matatandaan mga kababayan, ang rason kung bakit siya inislas ng ating mga congressmen dahil sa underutilization scandal na iniwan po ni Sara Duterte sa DepEd. Yan hindi man ginamit, kainislas na lang. Kita ninyo kung gaano po ka-inefficient na leader si Sara Duterte. Ang gusto niyang, paborito niyang gastusin po, yung confidential funds. Kasi, ang paniwala niya mga kababayan, makakalusot yung mga chichirya niya. O, di ba? Ilalo pa mga kababayan na dumami yung katulad ni Mary Grace Piatos. Imagine, yung 1,900 plus na mga bagong ARs na may mga kadudadudang pangalan. 1,300 po yung napag-alaman na puro multo. Walang mga birth certificates mga kababayan sa Philippine Statistics Authority. Sinabmit ng Congress po ng Committee on Good Governance and Public Accountability. Puro multo. Dito naman po, underutilization. So, tinanggal na lang. Yan yung issue po. Si Congressman Rods Gutierrez ng One Party List nagsabi that the decision was based on the DepEd's low disbursement rate for their information communications technology equipment using only 2.075 billion ng 11.36 billion pesos. So ang ginawa nila, hindi mo man niya ginamit, di man ninyo ginamit, di tanggalin na lang natin. Kinastigo ng Congress po. Nadamay si Sani Angara. Kaya medyo nalungkot si Sani Angara. So comes now the intervention ng ating Pangulong Bongbong. Kasi it is against government policy. Kakausapin niya yung mga leaders ng Congress. So makikita ninyo yung checks and balances talaga sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Hindi siya umaaktong rubber stamp ng Palasyo Malacanang yung Kongreso. So paliwanag po ni Gutierrez, taga doon sa amin siya, itong si Rods Gutierrez, taga Legazpi. While it is unfortunate niya that Secretary Sani inherited the problems and scandals left behind by his predecessor, Vice President Sara Duterte, Secretary Angara knows that the law is clear. Unused funds must be accounted for before new allocations can be made.
Yan po ang punto ni Congressman Gutierrez. Tama naman po, mga kababayan. Kailang siyempre, kailangang ayusin. Ang ating Pangulo kasi po, solution-oriented siya. Pag may nakitang problema, hindi niya na kinukomplika. Hindi tulad ng pag-ugali po ni Sara Duterte. Patapon. Patapon yung ugali. So hindi dapat ang ganyang uri ng leader po. Hindi natin na dapat na hinayaan makaupo. Destructive po ang behavior niya ni Sara Duterte. Ngayon, si Amy Marcos may sinasabi din. Ayan tungkol sa budget po. Sabi ni Amy, minabuti ko munang maghanap ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang reaksyon niya mga kababayan, tungkol ito sa issue ng AKAP. Ayaw niya ng AKAP. Ayaw na yung ayuda, mga kababayan. Pero si Amy Marcos ang nakakalito naman sa taong ito. Pag may ayuda yung AKAP at saka AIX with DSWD, nandun siya. Nakakalito itong si Amy Marcos. Sabi diyan sa balita, she highlighted discrepancies in the budgets ng DSWD, PhilHealth, asserting that the figures anya were mishandled. Marcos also clarified her stance on the AKAP program, stressing her opposition to reallocating funds from legitimate projects to the initiative. Sabi niya, sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report niyan. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? So nanawagan si Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Ferdinand Marcos to address budget-related issues urgently to ensure adherence to State of the Nation Address or SONA priorities. So sabi po ni Amy, noong ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon, sinusuhay ka ng ilang taong akala mo makakabuti para sa iyo at sa bayan. She remarked, cautioning against misplaced trust and interference by lawmakers in executive functions. So sabi po ni Amy, nakikiusapan niya ako, pakitutukan mo ang issue ng pundo at budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabata sa ilang departamento at sangay ng gobyerno ay labag sa batas at sa konsensya ng tao. Makikita mo ang jealousy ni Amy Marcos kay Martin Romualdez. Grabe. Bakit di mo kausapin na lang yung kapatid mo imbes na mag-statement ka sa publiko? Di ba? Kung mahal mo yung iyong kapatid, dito sa budget, may statement ka agad. Pero nung pagbantaan ng papatayin na ni Sara, mas may statement ka pa kay Sara kaysa sa iyong kapatid na si PBBM. Mas kumampi ka pa. Ayan, tuloy. Sirang-sira ka na sa ating mga mamamayang Filipino. Yung mga Marcos loyalist, turn off sa'yo. Di ba? Kaya itong sinasabi po ninyo na ayaw kitang mapahamak, ayaw kong mabigo ang pamahalaan mo. Mag-ingat tayo sa mga pinagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakakarami at nangangailangan. Hindi po maniniwala yung ating mga mamamayang Filipino sa statement po ninyo, Senator Amy, kasi nakikita ng mga mamamayang Filipino, hindi man po boses ng taong bayan ang pinakikinggan mo, kundi boses ni Sara, ni Digong. O, di ba? Kaya nakita ko yung latest survey, wala ka na sa Magic 12. Damay. Kasama si Bato. Ang pumapasok na lang si Bongo. Pero delikado, nasa malayo na din. Tumatakbo sa 11-12, 13 si Bato. Dati top 3 siya sa mga senatorial candidates. You see? So makikita mo ang displeasure ng ating mga mamamayang Pilipino sa kakakampi po ninyo sa mga Duterte. But anyway, matanda ka na po, Senator Amy. Desisyon mo yan. Marami na sa mga Marcos loyalists, kausap namin. Hindi ka na raw iboboto. Talo, pag ganyan.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.